Sa akin, ito ay personal na opinion ko lang, ano, kung yan, ang gagawin lang nila na parang ano, wala. Ang nakikita ko dyan, ginamit nila yung issue, yung pagkakahuli dyan, para palabasin na nagtatrabaho sila, which is mali. Kasi hindi nila po pwedeng tawaging anti-drug operation yan dahil yan nahuli lang sa checkpoint. Kung ako ang team leader o ahenteng in charge na nagtatrabaho dyan, hindi ko paharang sa checkpoint yan. Ipahahatid ko yan dun sa destination para makuha ko kung sino yung dadatnan yan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Bilang naging bahagi din ng sa paglaban itong illegal na droga, anong unang, kasi binaba na nila, no, mula 2 tonelada, naging ano na lang, 1.4 tons. Okay. Tapos binaba sa 8 billion or 9 billion yung halaga. Pero kayo po, doon sa setup, doon sa, kung pagbabasahan lang natin yung mga reports na bigla na lang nadaan daw, doon sa checkpoint, dala-dala yung kargamento, ito po ba'y bagong pamamaraan ng mga sindikato? Or ano ba yung typical ninyo na na-encounter po? Dati? Unang-una, no, dalawa yung aking naramdaman. Una, kinocongratulate ko yung pamunuan ng Philippine National Police, ano? Dahil doon sa pagkakakuha natin ng ganitong kalaking volume ng illegal drugs. Pero, kakambal naman ito is yung disappointment. Bakit? Kasi kitang-kita yung incompetence ng leadership ng Philippine Drug Enforcement Agency being the lead agency ng ating kampanya laban sa illegal drugs. Bakit? Sa laki ng nakuha nating illegal drugs. Diba? Tonelada ito eh. Pero wala man lang tayong nakuhang mga importanteng personalidad sa likod ng pagkakahuli nito. Kasi kung titignan ninyo, kung babalikan natin ang anti-drugs operation, pagka ganyang malalaki, no, talagang tinatrabaho yan. Kaya nga tayo humihingi sa Congress taon-taon ng dagdag na pondo. Noong panahon ko, ang pondo lang ata ng PDEA, no, kung di ako nagkakamali, 600 to 800 million. Ngayon ay 3.2 billion more or less. Ngayon, doon sa 3.2 billion, nandiyan na yung personnel services, ano? Nandiyan na rin yung mga kung ano-ano pa man pagkakagastusan at yung intelligence fund. Kung ito, maganda ang pagkakahawak ng liderato ng PDEA sa kampanya natin sa illegal drugs, disin sana meron tayong nadakip na tao, hindi lang driver o courier. Kami noong panahon namin, itong ganitong kalaking volume, hindi basta-basta mailalabas ito. Kung ito talagang pinag-aaralan at tinatrabaho, 24/7 namin binabantayan yan. Bakit? Sinusundan namin yung mga personalidad sa likod nito. Kung yan ay bodega, lutuan, sino yung mga marketing officer, sino yung mga chemist, sino-sino pa yung mga taong involved. Bago namin pitasin yan, sinisiguro namin na talagang pagka dumating yung tamang panahon, kagaya yan, may nahuli. Isa-isa na namin kumbaga sa lahat yan huli. Ngayon, ang nangyari, sa halip na proactive ang approach ng gobyerno, nagiging reactive. Bakit? Kasi ngayon pa lang sila nagkakaroon ng investigation. Post-investigation yan. Kung ako man itong sindikato, nahuli yung aking mga, yung aking mga epektos, magpapakalat-kalat pa ba ako sa kalye? Hindi na. Magtatago na ako. Magtatago na yung mga personalidad na nasa likod niya kasi nahuli na ebidensya eh. Diba? Sino namang si Raulo ang kakalat-kalat pa nahuli na ebidensya? Diba? Wala na. Kaya ang sinisisi ko is yung gobyerno. Naging incompetent sila sa kanilang mandato. Kung ang mga ahente, alaga nila, talagang binubusog nila, iyan magtatrabaho ng kusa. Ang tanong, bakit nagkakaganito? Kung hindi pa aksidenteng naharang sa checkpoint yan, hindi makukuha yan. Ako talaga nagpapasalamat din talaga ako sa Diyos dahil kahit papano, may mga pulis tayo dun sa field na hindi nasilaw. Sila-sila lang yung nandun eh. Kung yan, pag iinteresan pa ng mga pulis, wala na. Buti na lang hindi nasilaw. Nagkaroon na tayo ng mga kasong ganyan na talagang yung mga ebidensya, ebidulsa. Diba? Pero Sir Jojo, pwede bang, kumbaga, pwede pa siyang hindi mo na ibulgar? Kasi considering hindi pala anti-drug operation yung nangyari, kundi, it so happen, maswerte lang na dumaan doon sa checkpoint. No? So, kumbaga, hindi talaga siya yung tiniktikan nila ito, sinundan nila. Pwede pa itong itago muna pansamantala kasi tsaka pagugulong yung investigasyon nakahanda na yung mga posibleng involved dito sa droga na ito.
Alam nyo, babaguhin natin ang batas, lalo na yun doon sa chain of custody, no? Doon sa Section 21 ng Republic Act 9165. Kasi immediately upon upon confiscation o seizure, dapat yan magkakaroon kagad ng inventory. Initial custody ng illegal drugs, dapat ima-markings kagad yan ng kung sino yung nakahuli. And doon sa team, dapat nag-elect sila o nag-appoint sila ng seizing officer para hindi magulo. Kung sino lang yung taong in charge doon, siya lang ang mayroong karapatan na humawak ng ebidensya. Otherwise, pagkayaan na kontamina at nasira yung chain of custody, madidismiss yung kaso. Nako. Napakasensitibo ng pagtrato sa ebidensya. Kaya nga, dapat pagdating sa mga anti-drugs operation, hindi po pwedeng kung ikaw ang team leader o ikaw yung hepe ng basta-basta ka gagalaw dyan. Hindi, wala kang karapatan dyan. Ang may karapatan lang dyan yung mayroong initial custody. Yung personnel na nakatalaga dyan para doon sa pag-i-inventaryo niyan. Yung pag-markings. Kung sino nag-markings niyan, siya lang ang may karapatang humawak dyan. Siya yung magta-turnover. Kung meron mang ibang kamay na humawak dyan, mag-execute siya ng affidavit. Ngayon po, para sir, yung chain of custody hindi nasisira. Kasi dyan magiging butas eh. ngayon po, sir, binigay na sa PIDEA yung mismong mga illegal na droga after ilang araw, 2, 3. Sapat na ba yon ng mga araw para makumpleto lahat ng mga dokumento bago na i-transfer? Para kumbaga at least magiging pulido pa rin yung pagkakaso? Ang PIDEA kasi siya yung talagang tinutukoy sa batas na siyang in charge sa ganyan. Kaya kahit anong operating unit o law enforcement units ang nakatagpo doon sa siya talaga yung merong authority na humawak o mag-custody ng ebidensya na ganyan. Basta hindi lang masisira yung provision, yung sinasaad ng provision ng Section 21 doon sa chain of custody. Kagaya niyan, yung mismo nag-markings, siya rin yung magde-deliver niyan. Oh, stricto pala. Sa laboratory. I-receive yan sa kanya. Marami ng mga kaso, sir, na technical lang. Oo, maraming na-dismiss. Marami na-dismiss na tungkol sa mga technicalities, lalo na yung pagsunod dyan sa chain of custody. Kasi nga, kaya ginawa yan ng Kongreso, yung inamend yung 6425. Yung Republic Act 6425 yung Dangerous Drugs Act of 1972, kaya inamend dyan, nilagyan pa ng safeguard para maiwasan yung mga lang basta ng ng ebidensya. Ito talaga tinatratong sagrado yung ebidensya. Sabi ko nga kahit na sino, kahit na mayor ka pa, senador ka pa, presidente ka pa, wala kang karapatang humawak ng ebidensya. Ang pwede lang humawak niyan ay yung may initial custody o yung mismong seizing officer. Siya lang ang may hawak. Or else, pag hinawakan nila yan, mag-execute sila ng affidavit. Opo. Kasi ibig sabihin, nakontamina yan. How about yung sir? Kasi maraming nagtataka ng mga taong bayan, yung mga netizen, nagkokomento. Dahil biglang nagbago yung halaga, biglang nagbago yung timbang noong kontrabando. Natural ba yan na nangyayari ang mga ganyan, sir? Bakit kaya naglalabas agad-agad ng kung hindi pa pinal? Baka meron ding mga technical na naman sila ukol dyan. Alam mo, yung sa ganyan, normal yan, lalo na, minsan may nagsasabi, 2 tonelada yan, 3 tonelada. Pero doon sa actual na, sa actual na kasi tinitimbang yan eh. Tinitimbang yan sa laboratory service o sa crime laboratory, no? Opo. Tinitimbang yan, yun yung official weigh-in ng ebidensya. Kagaya niyan, minsan kala mo 1 gramo, 1 kilo. Pero kulang pala ng 2 guhit o 1 guhit. So sa 1 kilo, halimbawa, 1 guhit ay 100 grams. So pagka sinabit mo yan, approximately 1 kilo o 1,000 grams, pero pagdating sa official weigh-in, lumalabas 900 something grams lang. So yun yung pagbabasya. Kasi maaaring magkamali doon sa actual weight dahil nga tinatansya ng mga ng mga opisyal o ng mga operatiba mismo. Kung wala silang panukat. Pero kung may panukat at yun ang tinanggap, ay may problema tayo ron. Nagkaroon ng kupitan. Yung sinasabi nila na transshipment point itong Pilipinas, ganoon na ba ang trend ngayon? Kumbaga hindi talaga target o hindi galing dito, dinadaan lang dito sa Pilipinas. Yan na ba yung common? Or dati ba, ano ba ang estado ng yung drug situation natin dito sa Pilipinas po, Sir Jojo? Alam nyo, dati pa, kasi ang Pilipinas ang isa sa mga paboritong transshipment point. Kasi unang-una, marami tayo, hiwa-hiwalay kasi yung bansa natin eh. Kung bansa, pulo-pulo yan, sabi nga, 7,100 island, more or less, Ngayon, ang isa pa, yung ating, yung ating corruption na nangyayari doon sa mga port of entry. Kaya, kung dito, malimit na nagiging nila ito nagiging hub
itong bansa natin. Transshipment point, dati na yan. Hanggang ngayon naman, totoo. And dito po sa mga ganap nito, kasi nagdududa talaga yung ating mga kababayan, kaya nga nababanggit nila parang scripted. Kasya ba yung ganoon na halaga ng illegal na droga? Meron na bang instance na kagaya nito sa mga nakalipas, Sir Jojo? Alam nyo, in fairness, kung ako ang magsisenaryo, gagandahan ko. Ibig sabihin, pagka pulis ang magsisenaryo niyan, gagandahan ang kwento. Pero yung ganyan naman, hindi naman sa akin, sa tingin ko naman talaga, yung volume na nakuha diyan sa talagang yun yung yung laman nung ilang beses na rin kami kasi naka-experience sa mga trabaho na may mga pero yung ganyan na sabi ko nga, kung yan parang kung sinasabi na scripted yung gagandahan na. Mag-script ka na lang, digandahan mo na. Di ba? Yun yung And itong mga, kasi pwede rin kasi mag-isip ang mga kababayan natin. Tingnan nyo, bumalik ulit yung illegal na droga kasi hindi na natakot. Kaya ganito na lang kabulto, kalaki, walang takot na binabiyahe yung mga illegal na... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman